Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Palambing naman po ng inyong subscribe po ng channel ko na Deodorano TV 2.0. Pa-share na rin po at saka like. Importante po yan mga kababayan para po pa-hit na rin po ng notification bell para po ma-update po kayo sa mga bago kong upload mga kababayan. Marami pong salamat. Komentaryohan lang po natin ang mga salot sa lipunan ito. Lalong-lalo na yung mga nanunungkulan sa gobyerno na walang ibang ginawa kung hindi ubusin ang pera ng bayan mga kababayan. Mga switik, mga walang kaluluwa, mga anak ni Satanas mga kababayan. Ati po silang batikusin dahil sa kanilang ginagawang labag sa batas, mali sa bayan, sa halip na paglingkuran ang taong bayan, ay ninanakawan pa nila ang kaban ng bayan mga kababayan. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Pakinggan lang po natin ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente mga kababayan. Yan po ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente mga kababayan. Tuwang-tuwa po siya dyan pag naririnig niya po yan. Komentaryohan lang po natin ito mga kababayan na ang report po ng Balitang Hali regarding po doon sa pagkakasuspindi ni Kiko Barsaga mga kababayan. Alam naman po natin ang kalagayan ni Kiko Barsaga kasi sa dami na po yung sinasabi tungkol sa gobyernong ito, anyet, ang dinahilan lang ng mga kapwa niya congressman kung bakit siya pinailan ng Ethics Committee dahil lang po sa mga upload niya sa social media. Mayroon po tayong freedom of speech mga kababayan. Alam naman po ng lahat yan. Kung ayaw po nilang batikusin, gumawa po sila ng tama dapat yan mga kababayan. Saan ka makakita, naging dahilan lang ng pagka-suspension o sa congressman ng 2 buwan dahil lang di umano sa mga posts mo sa Facebook, sa YouTube, at kung saan-saan pang social media platform. Anyet, yung mga magnanakaw dyan sa kongreso, mga kontraktor, mga si Romualdez, si Saldico, ba't hindi nila mapailan ng Ethics Committee mga kababayan? Yun lang ang naging dahilan nila kay Kiko Barsaga. Nagnakaw ba si Kiko Barsaga ng kwarta ng bayan? Yung may mga kabit dyan na mga congressman, pinailan ba ninyo ng Ethics Committee yan? Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Ang titigas ng mga mukha nitong mga nasa kongreso, mga kababayan. Ang dami nilang pwedeng ipailan ng Ethics Committee dyan, si Kiko Barsaga pa. Dahil umano, nababaso sa daw kongreso. Kasi nga po, ang tingin na po sa inyo dyan, House of Crooks na po kayo. Hindi na po kayo representante ng isang lugar ng isang sa Pilipinas. Isa na po kayong House of Crooks dyan mga kababayan. Kaya kayo tinutuligsan ng isang congressman, ang hirap sa inyo, pag gumawa ka ng tama, kukontrahin nyo. Pag lahat ng mali na gumagawa dyan, hindi nyo kinukontra. Hinayaan lang ninyo. Pakinggan lang po natin ang report ng GMA Balitang Hali mga kababayan.
Yan, nakakalungkot mga kababayan. Yung taong bumabati ko sa gobyernong ito ni BBM, sinuspindi nila dahil lang sa mga posts sa social media. Pero yung mga kontraktor na congressman dyan sa Kongreso, hindi nila mapailan ng Ethics Committee. Yung may mga kabit dyan na congressman, bakit hindi pailan ng Ethics Committee? Yung may mga akusasyon na di umano yung mastermind sa pagnanakaw ng bilyon-bilyong pera dyan sa Kongreso, ba't hindi nila mapailan ng Ethics Committee? Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Dahil lang sa post mo sa social media, nasuspindi ka ng 2 buwan. Ganito kahayop ang mga Kongreso natin mga kababayan. Hindi ko lang alam kung anong klase silang hayop, nabubulagan na sila sa katotohanan mga kababayan. Yan ang nakakalungkot dito. Bakit? Andyan lang sa paligid nila ang mga kontraktor na congressman. Ba't hindi na pailan ng Ethics Committee? Alam nila, yung may mga congressman na may mga kabit dyan, ba't hindi nila pailan ng Ethics Committee? Alam nila kung sino ang tinutukoy dyan na mastermind ni Saldico sa bilyon-bilyong perang ninanakaw sa pera ng bayan, hindi nila mapailan ng Ethics Committee. Ano na ang nangyayari sa inyo, sir? Malaki ba ang naiambag ng pera dyan ng bayan sa bawat isang bumoto kay Kiko Barsaga na masuspindi ng 2 buwan? May dagdag ba ang 150 million ni BP Sara para ma-impeach siya dyan? Magkano kaya dinagdag dyan para masuspindi si Kiko Barsaga? Baka siguro 50 million. Hindi kaya pera na naman ng bayan yan, mga kababayan? Mayroon na namang sigurado. Yung pag mga ilang araw, may lalabas na naman dyan isang congressman. Magkano kaya ang umiikot dyan na bilyon-bilyong pera para lang sa buto na isuspindi si Kiko Barsaga dahilan lang sa post sa social media? Magkano kaya natanggap ni Garin na siya yung naging bodyguard ni Sandro Marcos no kinukuha ng tinatanong ni Kiko Barsaga kay Sandro Marcos si uncle niyang si Romaldez. Si Garin ang naging bodyguard niya noon. Anyet, wala namang ginagawa si Kiko Barsaga at tinabig niya pa ang cellphone yata yun ni Kiko Barsaga. Hindi naman siya kasama sa usapan sa grupo na yon. Bigla siyang sumingit sa gitna at kunwari kinakausap si Sandro at pagharap niya, tinabig niya ang cellphone ni Kiko Barsaga. Hindi ba pampabastos yun mga kababayan? Ha? Hindi naman siya kasali sa usapan eh. Wala naman siya sa grupo. Pero bakit bigla niyang tinabig ang cellphone ni Ang daming mga congressman dyan na sila na contractor di umano, bakit hindi nila mapailan ng Ethics Committee? May mga congressman dyan na may mga kabit. Bakit hindi pailan ng Ethics Committee? Yung congressman na inaakusahan ni Saldico na nag-utos sa kanya na mag-insert ng 100 billion para kay BBM at mga insertion ng mga bilyon-bilyon kay Sandro Marcos, ba't hindi nila pailan ng Ethics Committee yan? Bakit ultimo, ang dahilan ng pag-file dahil lang nakakasira? Hindi po, yun yung katotohanan eh. Huwag niyo pagtakpan ang mali, mga kababayan, mga mahal naming mga congressman. Huwag niyo takpan ang pagkakamali. Baliwala po sa mga tao yung mga post ni Congressman Barsaga sa mga hindi naniniwala sa kanya. Pero sa naniniwala sa kanya, totoo yun. Bakit? Nandiyan siya sa circle ninyo eh. Hindi naman siguro siya magsasalita ng galang ng kanya. Di ba po? Nakikita niya dyan mismo sa inyo, mga kababayan. Bakit hindi nyo pailan ng Ethics Committee si Romaldez? Si Garin, na di umano'y sa dimbak siya. Ang dami dyan. Si Dong Gonzales, si Suarez. Di ba? Marami dyan. Si Adjong. Marami naman din yung paninira sa bayan tungkol kay BP Sara na hindi naman totoo. Di ba?
Yan ang mga bagay na hindi dapat pinag-uusapan. Na maliit na bagay na post lang sa social media, kinasuspindi ng isang congressman. Nasa batas na po ba yan ng Kongreso? Anong nagkawatak-watak? Totoo po yung aligasyon na sinasabi ni Kiko Barsaga regarding sa gobernong ito ni BBM. Bakit hindi nyo imbestigahan yan? Bakit nyo tinigil ang pag-imbestigahan ng flood control? Yun lang naman po eh. Bakit ba? May pinagtatakpan po ba kayo? Napakasimple lang ng kaso ni Kiko Barsaga dahil sa pagpo-post sa Facebook. Magkahati-hati daw ang bayan. Matagal nang hati-hati ang bayan. Hindi pa nag-post yan si Kiko Barsaga. Sino ba may gawa? Di ba kayo din mga congressman? Kayo din na nag-umpisa maghati-hati sa bayan eh. Hindi naman ang si Kiko Barsaga lang. Nito na lang siya nagsasalita noong 2025. Pero noong 2024, hinati nyo na ang bayan. Nung nag-imbestiga kayo sa Quadcom, alam naman ninyo yan eh. Tapos itinuturo nyo kay Kiko Barsaga. Oh, bakit hindi nyo nagpahati-hati talaga ng bayan yung investigasyon ng Quadcom regarding sa mga Duterte at sa mga vlogger? Di ba po mga kababayan? Bakit hindi nyo tingnan yun? Imbestigahan yun. Bakit inyo inimbestigahan si Kiko Barsaga na nagsasalita lang naman at mayroon naman tayong freedom of speech? Wala na bang freedom of speech ang isang congressman? At pati sa social media, bawal na mag-post ang isang congressman? Hindi po yan. Bawal po yan. Ang dami-dami yung pwede nyong imbestigahan dyan. Ang dami-dami ninyong pwedeng bigyan ng suspension dyan. Ba't hindi nyo ginagawa? Dahil ba magkakampi kayo? Iisang kawali lang kayo lahat? Malapit kayo sa sandok? Yan ang nakakalungkot dito mga kababayan. Talaga pong pinapatunayan lang nila na pinagtatakpan nila ang nangyayari sa bayan natin. Yun po yung katotohanan dito. Nakakalungkot mang isipin, pero dapat hindi na ho mangyayari yan ulit. Dapat ako pa kay Kiko Barsaga, lumapit siya sa Supreme Court, file niya ng kaso yung questionin niya yung decision ng Kongreso regarding dyan sa Ethics Committee na yan na decision. Regarding lang sa post sa social media, na ang nahati-hati, matagal lang hati-hati ang bayan. Di ba? Nung paghiwalay pa lang ni BP Sara doon sa Unity Team, hati-hati na. Hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Palambing naman po na subscribe, like, and share to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.